Pagtanong, hanapin ang katotohanan sa Biblia at Quran. Ang kaulanan na Islamic Exposition on Air dito sa Hanapin ang Katotohanan. Live at ngayon, narito si Brother Halil Miska Mapaldi. Tanong. Tanong. Ano naman? Okay, inulandan ng tanong. Ang katanungan, paglingkuran natin. Aha. At mga kababayan, ang tanong ho dito ay, good PM po. Tanong ko lang po, bakit po kayong mga Muslim ay hindi naniniwala sa Biblia? Ito naman mga... Asa ba to? Niniwala sa Biblia. Ito namang mga Kristiyano, ayaw naman maniwala sa banal na Quran. Pareho naman po salita o sinalita ng Diyos yan. Mga aklat na iyan. Salamat po. Praise to Allah. So Akbar. Allahu Akbar. So, ayan, Brother Halil, bakit nga ba tayong mga Muslim daw ay hindi daw naniniwala sa Biblia? At yung mga Kristiyano naman hindi naniniwala sa Quran. Parang minaliktad, no? Opo, anyway, magandang tanong din yan. Magandang tanong. Napakagandang tanong yan talaga. Ang mga Muslim naman, sino mo karamihan ngayon, nagbabasa ng Biblia. Opo. Tayo naman naniniwala rin sa Biblia kasi yan may diwa. Oo, may diwa. Pero ang tanong, sino bang gumawa ng Biblia? Yun. Kasi sulat. Oo, kasi tayo, saan ang galing? Tayo, mayroon tayong sinusunod, Opo. no? Kasi ang sabi ng Allah, siya na mismo nagsabi, na walang matatawag na Muslim na hindi naniniwala sa mga kapahayagan. Ano may mga kapahayagan? Maliwanag yun. Maliwanag yun. Yung suhog na binigay kay Abraham, no? Yung binigay kay David, no? Opo. Yung binigay kay Moises, no? At yung binigay kay Jesucristo. So, yun po ang pinaniniwala ng mga Muslim. Ngayon, bagamat ang mga tao ay pinaniniwala nila ang lumang tipan na ito ay binigay kay Moises, so, mayroon naman mga diwa na nakasulat na ito ay kinonfirm na Quran na naroon, ay ito ay pinaniniwala ng mga Muslim. Apo. Dito po sa pananampalatayang mga sa Islam, no, yung mga tinatawag ng mga Muslim, ay ginagamit po ang pag-iisip din, no? Kasi tinitingnan nila, katulad ng mga iba't ibang mga kapatid natin na yumakap sa pananampalataya Islam, bago sila yumakap, pinag-aaralan nila mabuti. So yun, yung aklat ng Biblia, ay tayo naniniwala tayo na may aklat ng Biblia sa panahon niya na yan ang pinaniniwala ng mga Kristiyano at mga Hudyo, no? Opo. Kasi yung Hudyo, yung tinatawag na yung binigay kay Moises, at yun naman mga Kristiyano ay yung Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang tanong, nasaan yung Ebanghelyo ni Kristo ayon sa Biblia? Kasi kung ako ang tatanungin mo, hinahanap ko hanggang yun yung Ebanghelyo. Kasi yung Angel, tinatawag na Angel yung Gospel, no? Ebanghelyo. Ay, nasaan? Galing mismo kay Kristo. Yung puro salita ni Kristo. Salita ni Kristo sinasabi ko. Kasi makikita natin dito, ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, kay Lucas, kay Mark, kay Juan, at yung 14 na aklat ni Pablo. So, ang tanong, yan ba'y salita ng Diyos? Yun may pinag-uusapan lagi. Kaya yung kanina nagsabi na puro daw salita ng Diyos, ay yun ang doon natin na pinapaira lang ating kaalaman, karunungan at kaisipan. Kasi sa akin, kung ako ang tatanungin nyo, ako, pinipili ko yung mga verse na ito ay kumbaga sa ano ay talagang katanggap-tanggap, no? Na nakapulutan ng aral. Pag sinabi ni Kristo, na itong dapat sundin, abay sundin natin. Kaya nga, kung ito maraming naligaw rito yung sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No? Walang makakapusa punta sa kaharian ng Diyos maliban sa pamamagitan niya. Pero kung siyang daan, I am the way, abay, sundin natin kung siyang way. Kasi lahat ng mga propeta silang daan. Ayun. Sugo. Siya I am the way. Ganun din. Anong daan nyo? Ano sinasabi ni Kristo? O siyempre naman, lahat mo naman hindi lang si Jesu Kristo. Siyempre tayo naniniwala na lahat ng propeta, sugo ng Diyos, ay daan. Patungo sa kaligtasan nating lahat, patungo sa Panginoon. So, yun ang katotohanan sinabi ni Kristo. Wala naman nagtuturo. Walang pagtatalo dyan. Ang mga Muslim at Kristiyano ay naniniwala
sa sinabi ni Hesus Kristo na siya ay daan, siya ay katotohanan at ang buhay at walang makararating. Sa kanyang ama o sa dakilang lumika, nagkamali siguro ng grammar o hindi maayos ang pagkakatranslate, bahala naman kayo magsabi o dyan, kundi sa pamamagitan lamang niya. Naniniwala rin tayo mga Muslim dun eh. Lamang ay mas malinaw sa atin ang pag-iisip na sinasaliksik natin ano bang daan yung sinasabi ni Kristo. Siyempre naman, tayo ang lahat ng sugoy daan. Ayan yung katotohanan, Brother Khalil. Ay, katotohanan. Siyempre, ang salita ng Diyos lahat, katotohanan. Siyempre. Ano ba yung katotohanan na yun? Namang hindi katotohanan yun. Kita mo ka, bakit si Abdul Malik Carpi naniniwala rin naman sa Bibliang may diwa ito? Ay, yung katotohanan nga sinasabi ni Kristo eh. Sinabi nga mismo, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang Panginoon na ating Diyos ay isa. Siya lamang ang dapat mong salmiro. Paano nyo naniniwalaan yung doktrinang yan? Yung salitang yan. Kaya, sino man ang hindi sumunod sa araw katulad ni Kristo, nung kanyang kapanahunan na, tanda mo natin nung kanyang kapanahunan. Kasi nung kanyang kapanahunan, siya talagang ito, para malaman na ating mga tigapakinig. Nung panahon ni Moises, lahat ang hindi naniniwala kay Moises ay ito ay hindi rin maliligtas yun, Hindi pinaniniwala yung Torah, Yung Torah at saka Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay ito panapanahon. Kaya nga dito bawat panahon ay nagpapadala ang ating dakilang tigapaglikang Allah doon sa kanila para sugoy, para iparating sa kanila yung mensahe ng katotohanan. So, ibig sabihin, kay Moises, pagkatapos ni Moises, Hesus Kristo. Katandaan niyo po mga kapatid, bawat propeta po, yung mga followers ni Propeta Moises, lilitis sila ayon sa aklat ni Moises. Yung panahon na yun, Pagdating ni Hesus Kristo, yung Ebanghelyo, ganun din. Pero sa atin yung kapanahunan, kasi ito pinakilala ni Hesus Kristo, sa pagdating ni Propeta Muhammad, siya ay magtuturo sa lahat ng bagay. Pero ngayon, sa panahon ngayon, kasi yung iba, mayroon talagang na iba, na ito'y, kumbaga sa napapanan. Kasi ang Propeta Muhammad, hindi sinugo sa mga bansang Arabo lang. Ito ay pinadala sa buong sangkatauhan. So, sakop yan lahat yan. So, yung batas na yun nandun. Pero kung hindi ka naniniwala doon, dito sa aklat ng Quran, ay sabi sa Quran, sila ay mananahan sa apoy ng impyerno. Sila ay mga talunan. Yun ang sabi niya. Siya, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay rahmatul alamin. Siya ay habag sa sangkatauhan. Kasi dapat natin maintindihan. Ano nangyari sa mga kapanahunan ni Noe? Sila ay nilipon sapagkat sila hindi naniwala sa sugong ito. Ganon din sa mga panahon ni Hesus Kristo. Ngunit sa huling sugong dumating, at wala nang darating pa. Pag hindi mo pinaliwalaan, kinumpirma na ng banal na Quran, tunay na kayo mananahan sa apoy ng impyerno. Kaya sa araw ng paghukom yan yung mga tao pupunta kay Abraham. Hanggat sa, punta kayo. Parang ituturo nila yung parang ganun, Hanggat sa si Hesus Kristo pag tinanong, punta kayo sa Propeta Muhammad. Yun ang pinakano. Kasi nandun na, kinumplito niya Yung panahon po, between Jesus at saka kay Propeta Muhammad. Sino po naabutan? Ayun, kung nabutan ng Ebanghelyo ng panahon ni Jesus, sakop pa ng Injil, Pero pagkatapos nung naging Propeta Muhammad, nung nireveal ng Quran, sakop pa ng Quran. Kaya lilitisin ito ayon sa aklat ng Quran. So, ang panahon po ngayon ay nasa panahon tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Armed Forces Radio, ang himpilan ng kawalang bayan. Sa ngalan ho ni kapatid na Juhayber at kapatid na Ahmad, kapatid na Abdul Malik Angelo Carpio, hanggang sa susunod na linggo, tayo ho'y magkarinigan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Magandang gabi po mga kapatid at mga kababayan. Ito po muli ang inyong linggo, si Brother Halinus Kambabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang gabi po sa inyong lahat. DWWD, Armed Forces Radio, 1144 kilohertz, broadcasting from Campo Ginaldo, Quezon City.